Amen. Isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat. And welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. At salamat po sa Panginoon na muli po ay sa tanghaling ito ay tayo po ay muli pong nagkasama-sama upang muli pong tumanggap ng pagpapala from the Word of God. And by the way, shout out sa lahat po ng young people, Team Focus, Team Preparation, at ang episode na ito po ay specially designed for you. Today is Thursday, and Thursday is for the young people of our church. Kaya let's enjoy, young people. Just enjoy the program na inihanda para po sa inyo. And of course, sa lahat po ng atin pong mga kapatiran nakasubaybay na po sa Facebook Live, sa Google Meet. Ay, wala pala. Sa Facebook Live, maraming salamat po sa inyo pong pag-tune in po sa ating pong programa. Alam ko, some of you ay at nakakalungkot man, but most of you ay hindi pa young people at mga mothers, mga fathers na nakasubaybay. At ako'y naniniwala that every one of us ay makakatanggap po ng pagpapala mula po sa salita ng Diyos. And of course, sa producer ng ating pong programang ito, sa host ng ating programang ito, main host, wala pong iba kundi ang ating Pastor Hilo Lorena. Magandang tanghali po sa inyo. At ganoon din po kay Sir Maki. Sir Maki, magandang tanghali po sa inyo at salamat for giving me the privilege that in your absence ay ako po ay makapagsalita para po sa ating pong mga young people. And then ganoon din po, nais ko pong batiin ang South, East, West, North corner ng ating pong simbahan. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. At ang South Border family, shout out South Border family. Yeah. And of course, sa akin pong pinakamamahal na asawa, cute na asawa, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho, ay ikaw ay tunay nga na napakadakila. Amen, amen. At salamat po mga kapatid. At ito po ay panibagong pribileyo na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Magkasama-sama po. Ay, by the way, bago ko po makalimutan, ang mga operators po natin kay Sir John Kilayko, andyan po kay Sir Romir. At kung nandyan, hindi ko nabati nakaraan ay yung episode for the mothers, hindi ko nabati si Sir Vince, pero nandyan lang pala siya. May kinukulikot lang. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ang inyo pong lingkod, magpapakilala lang po ako, Brother RG po. Brother RG ang inyo pong lingkod. At nawa ay sa hapong ito ay magkasama-sama po tayo at sama-sama tayong tumanggap ng blessing mula po sa salita ng Diyos. Okay, at tayo po ay magpapatuloy na. Biniro ko nga po si Sir John, sabi ko, 20 minutes lang, okay na, ang introduction. At mga kapatid, alam niyo po, ay lagi ko sinasabi at sa inyo, and of course, lagi sa aking sarili, that we are so blessed that we have a church, mga kapatid. God placed us in the right church, na merong men of God na punong-puno ng wisdom ng Diyos. And itong program na meron po tayo for the young people, this is God's wisdom, mga kapatid. This is the wisdom that God gave to our pastor just to take care of our young people in our church, mga kapatid. Kaya sa mga young people, Team Focus, Team Preparation, at pagsumikapan nyo po na pagsubaybayan ang ating pong programa, lalo ng programa na para po sa inyo. Okay po, at magtutuloy-tuloy na po tayo. Nakaraan po ay may guest po si Sir Maki, pero ako wala po ako may papakilala kayo. At nakaraan po ay naging bisita po natin si Sir Jude. Naging, hindi naman bago na si Sir Jude, of course, galing po talaga dito yon. But at least we heard some encouragement from our missionary doon po sa Bulalakaw, Mindoro. Talagang he shared something na kung saan ay naging malaking pagpapala sa atin nakaraan. And I do believe ay ngayon muli po ay meron po tayong matatanggap from the Word of God. At by the way, nais ko pong ipaalala that this year 2025 is the year of commitment. Every year must be a year of commitment naman, mga kapatid. But in this specific year, mga kapatid, we are focusing on commitment. At naniniwala ko po na kung meron mang isa na dapat may establish sa buhay natin, o dapat talaga mabigyan natin ng highlight ng pansin ay yung commitment. Kasi to be honest,
At if we will just be honest mga kapatid, sa aspetong ito, sa part po na ito, ay alam natin na maraming sablay sa atin dyan, maraming nagkakaroon ng problema. Sa mga kapatid, sa umpisa lang, doon maayos, pero sa kalagitan, minsan hanggang dulo, doon na po sumasablay. At least, ay meron tayong focus ngayon pagdating when it comes to commitment na at least mag-i-enlighten at makatutulong sa atin upang anumang kinumit natin sa Panginoon ay tunay nga po na magkaroon po ng magandang resulta. Okay po? God is the subject, must be and should be the subject, mga kapatid, of our commitment. Wala po dapat ibang subject ang ating commitment kundi ang Diyos. Dito po in Psalms chapter number 37 at gusto ko lang pong basahin po ito. Sabi po ng Bible, "Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass." Commit thy way unto the Lord. God must be the subject of your commitment. Okay po, kung meron man tayong i-commit at dapat ang subject po niyan, walang iba kundi ang Diyos. Magiging malaking problema po pag ang subject po ng ating commitment ay hindi Diyos. At malaking problema po yan mga kapatid. At magpasalamat tayo mga kapatid na tayo po ay nasa simbahan. Of course, we have here the Word of God mga kapatid that keeps on motivating us mga kapatid to make a commitment for the Lord. Nakuha niyo po, at walang ibang magmo-motivate mga kapatid. Walang ibang magmo-motivate, walang ibang magpo-motivate sa atin para gumawa ng commitment sa Panginoon, kundi ang salita ng Diyos. Okay po, ang salita ng Diyos. Apart from the Word of God, hindi ka magkakaroon ng commitment para sa Panginoon. The Word of God always introduces God and always give you the courage, mga kapatid, give you the courage to commit something for God. Kaya masalamat po tayo, meron tayong salita ng Diyos. Amen. At ngayon ay yan po ang ating focus, all about commitment. At meron pong specific po na topic na pinag-usapan po si Sir Maki, si Sir Jude last Thursday. At ang tinalakay po na it's all about the backup of your commitment. If you have a commitment, praise the Lord, you made a commitment for God, but the backup of your commitment is very important. Kasi minsan doon nagkakatalo. Kaya sa talatang binasa po natin, tingnan po natin, sa talatang binasa, sabi ng Biblia, sabi ng Bible, "Commit thy way unto the Lord." And the only thing that will give you the courage to commit something for the Lord is the Word of God. At ano po sabi ng Biblia? Trust also in Him. Nakanya po, kung ikaw ay nag-commit sa Panginoon, dapat meron kang backup. Amen? Dapat meron backup. At ang pinaka-the best na backup, mga kapatid, when it comes to your commitments para sa Panginoon, ay yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen? At ang pagtitiwala natin sa Panginoon, nag-i-increase po yan. Yan po ay namumold, yan po ay nade-develop sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Nakanya po, because the more you know God through the Word of God, of course, paano natin nakikilala ang Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos? That's the time na even our trust sa Panginoon ay nade-develop. Di ba? Sabi nga nila, lagi sinasabi, it is very impossible for you to trust to a person that you do not know. Nakanya po, para ma-back-upan ng tama ang ating pong commitment, napakahalaga, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ang nag-push sa iyo, young people, kung ang salita ng Diyos ang nag-push sa iyo para magkaroon ka ng commitment sa Panginoon, salamat sa Panginoon. But still, the Word of God, yan po dapat pa rin ang backup po natin upang ma-reach po talaga natin ang ating commitment. Alam niyo po, nagiging problema, ang commitment natin sa Panginoon ay bunga ng salita ng Diyos. Sabi, alam niyo po, totoo po yung sinabi ni Sir Maki nakaraan. Totoo po ang sinabi ni Sir Maki. Mga young people, yamang ito po ay para po sa inyo, team focus, team prep, lalo sa team prep, mga kapatid, malapit-lapit na ang panahon na kayo magpapamilya. Huwag kayong maniwala na masyadong deniable pagdating sa pagpapamilya. Mga kapatid, design ng Diyos yan eh. Design ng Diyos yan, huwag tayong magpakatotoo tayo mga kapatid. At kung ikay nasa edad
24 years old, 25 years old. Mga kapatid, pag wala pa sa isip mo ang pagpapamilya, malaking problema yan. Alam niyo po, malaking problema yan. Na wala pa sa isip mo yung pagpapamilya, 24, 25 ka na, wala namang problema kung sa tingin mo, hindi pa ako nararapat. Alam, may inaayos ka pa. Pero yung talagang as in, wala ka sa isip mo ang pagpapamilya, malaking problema yan. Kailan pa? Pag 40 years old. Yung iba, iniisip na during that time yung pagkakaroon ng apo. Ikaw, ang iniisip mo pala, diyan ka pala mag-i-start, mag-iisip ng pagkakaroon ng pamilya. Hindi pa anak ha, pamilya pa lang, pag-aasawa pa lang. Mga kapatid, tinuturuan tayo dito sa church na maging practical tayo. Tinuturuan tayo sa church na harapin natin ang dapat nating harapin. Kung ikay team focus ka lang dyan. Kung team prep, ibig sabihin, mayroon ng preparation. Nakaya niyo po, hindi for your team focus life ang preparation. Hindi, galing ka na dun eh. Ang preparation mo is for your married life. Yan ang dapat paghahandaan mo. Ngayon, yamang nandiyan kayo, team focus, team preparation, lalo team preparation. Abay, mga kapatid, dapat magkaroon ka na ng maging stable ka na. Magkaroon ka na ng commitment sa Panginoon. Ngayon pa lang, ayusin mo na talaga. Ayusin mo na talaga. At talaga ngayon pa lang, sanayin mo na ikaw ay maging committed sa iyong commitment. Huwag mong sasanayin ang sarili mo na laging sa paumpisa lang. 'Di ba? Huwag mo sasanayin sarili mo na sa paumpisa lang, andun lahat, pero kalagitnaan, susuko ka na. Mga kapatid, ilang commitment na meron ka? Nakaya niyo po, ilang commitment na meron ka na sinukuan mo? Kasi hanggang starter lang eh. 'Di ba? Starting point lang, dun lang Talaga naman pagka sa starting point, grabe. Pero yung at the middle na, yung kalagitnaan na, mga kapatid, parang nawawala na. Naku niyo po, hanggang sa dulo, wala na talaga. Pawala pa lang sa kalagitnaan, sa dulo talagang wala na. Mga kapatid, pangit na makasanayan natin yan. Magpasalamat tayo na meron tayong simbahan. We have the Bible, mga kapatid, na nagtuturo sa atin that we've got to make a commitment at dapat ay maging committed tayo sa ating commitment. Kaya sa talatang ito sabi, commit thy way. Ibig sabihin, we are designed by God to commit talaga. Amen? At dapat sa ating commitment, maging totoo tayo dyan. Trust also in Him. At ano sabi ng Bible? And He shall bring it to pass. Ang Panginoon ang bahala dyan. Ngayon, yamang pinag-uusapan po tinalaki ni Sir Maki and in connection sa kanila pong pinag-uusapan po nakaraan. At alam niyo po, tinanong ko po ulit si Sir Maki for clarification, just to make it clear mga kapatid regarding sa topic na aking tatalakayin po sa inyo. Kasi alam niyo po, pag ako po ay na-assign magsalita, yamang di naman po akong nag-isip dito. What I mean, di naman po ako nakakaalam ng flow po dito. Bagamat of course, nakakapakinig, napapakinggan po natin. Pero kung sino man ang ating mahal na pastor, ang nakakaalam, kaya kailangan kong tanungin ang ating mahal na pastor. Okay, kung si Baki naka-assign, kailangan kong tanungin para at least hindi naman po maiba. Nakuha niyo po, hindi naman po maiba o ma-divert, okay, ma-compromise, ano man po ang kanila pong tinuturo. Kaya in connection po sa pinag-aralan po, tinalakay po ni Sir Maki with our guest last Thursday, Pastor Judah Rensrico po, ay about sa backup po. Nakuha niyo po. At alam niyo, napakahalaga po ng backup. Walang masama eh. Sabi nga ni Sir Maki, walang masama, nagkaroon ka ng commitment. Pero yung backup, napakahalaga. At by the way, when it comes to commitment, sabi nga ni Sir Maki nakaraan, it should be based on the Word of God. It should be based on the truth from the Word of God. Don't make a commitment based on your emotion. Emotion, ano pong focus ng emotion? It's all about your feelings. Emotion is always based on your feelings. Yung nararamdaman mo lang. Huwag kang gagawa. Mga kapatid, kung may commitment ka, bunga ng emotion, delikado yan. Huwag kang gagawa ng commitment based on your emotion, based on your feelings. Kasi uuwi ka, pag naumpisa mo ng ganyan, iiyak ka rin sa dulo kung paano ko umiyak sa umpisa kasi emotion. Iiyak kasi walang masayama yung umiyak kung talagang conviction. Pero kung umiyak ka lang, talagang nagtatayuan na sila. Kailangan ko na rin tumayo. I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ay, talaga no. Ay, talaga. Umiyak. Mga kapatid, ako naranasan ko rin naman yan, napapakinggan yan eh. Diba? Naranasan ko rin yan. Pero mga kapatid, ay pag nadala ka lang sa patayo-tayo, nadala ka lang sa ganda ng ng kanta, mga kapatid, sasabihin ko balang araw wala nang kanta. Wala nang kanta. Hindi pwede alam nga naman araw-araw sa paglilingkod mo ng Panginoon may kanta ng ganun. Hindi naman araw-araw mapapakinggan mo yan. Minsan mapapakinggan mo, mapagsasabihan ka na. Yan na, mabubull outan ka na. Yan na, makukorek ka na. Ay, hindi naman to ang pinagsuko. Gusto ko yung naririnig ko, I have decided. Yung may piano palagi. Alam ka naman, sinesermonan ka, may piano pa rin. Mga kapatid, kaya laging encouragement na ating mahal na pastor. Every time you come to church, always take the Word of God intellectually and not emotionally. Nakanya po, could you imagine? Once you take the Word of God emotionally, mga kapatid, even your commitment, may magiging basihan yan, walang iba kundi ang iyong emotion. Nakanya po? Kaya mga kapatid, ilagay muna natin sa tama ang lahat. Dapat ang iyong commitment, ang basihan, ay ang salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Mas magandang conviction, sabi nga, conviction is a lot better than emotion. Because conviction is based on truth, based on the truth that you heard from the Word of God. And emotion is always based on your feeling. Kaya mga kapatid, dyan muna ayusin natin. Kung meron kang commitment sa biyaya ng Panginoon, na ang basihan ay conviction talaga, sa kadahilan ng nakapakinig ka ng katotohanan, at alam mong na-convict ka, convicted ka mga kapatid, ibig sabihin, ikaw yun. Napatunayan mong para sa iyo, napatunayan mong kailangan mong gawin yon. Ibig sabihin, meron ka ng conviction. At salamat sa Panginoon that you made a commitment based on your conviction. Ngayon, yan na. Anong naging dahilan kung bakit ka nagkaroon ng commitment based on your conviction? Because of the truth. Because of the Word of God. Ngayon po, same thing po. Yan din po ang pinaka-the best na backup. Okay? The Word of God is the best back up for your commitment. Salita pa rin po ng Diyos. Bakit po? Alam niyo po kung bakit? Eh, yan ang nag-push sa iyo. Yan ang nag-motivate. Yan ang nag-convict sa iyo para, kung sakaling, para isuko ang buhay mo. Yan ang nag-convict sa iyo na mag-aral sa Bible School. Yan ang nag-convict sa iyo para magkaroon ng ministry. Young people, natutuwa ko, ang karamihan ng may ministry dito sa church, young people. Nakakatuwa. Ibig sabihin, may mga young people na na-convict sa salita ng Diyos. Alam niyo po, minsan, di ba, nagugulo tayo, may nag-quit. Naniniwala ko, hindi ko pwede silang i-judge na kaya sila nag-quit kasi nag-commit sila based on their emotion. Maring sa una, talaga namang nag-commit sila based on their conviction. Pero, nagkakaroon ng loopholes, mga kapatid, pagdating na sa backup. Bakit kailangan ng backup yan? Naku niyo po, kailangan ng backup ang ating commitment. Kailangan may backup yan. At ang backup, still the Word of God. If the Word of God is the thing that motivates you, mga kapatid, that encourage you to make a commitment para sa Panginoon, is still the Word of God na dapat magiging backup mo upang talagang ma-accomplish ang iyong commitment. Ano po yan? Still the Word of God. Saan po nagkakaproblema? Yung una po, ang conviction, ang commitment talagang bunga ng conviction. Talaga naman totoo. Pero nagkakaroon ng problema, kalagitnaan. Nagkakaroon ng problema sa backup. I'll give you the meaning of the word backup para mas maunawaan po natin. The word backup, okay, ito po ang pinaka-meaning. It is one that serves as a support. Okay? One that serves as a support. It is a thing that will provide assistance. Okay? Ibig sabihin, ito po yung magsusupport. Ito po ang magbibigay ng assistance. Okay po? Yan po yung backup. Ngayon po mga kapatid,
parang sa ano po, magbigay lang po tayo ng ilang example, illustration para mas maunawaan po natin. Okay po. Mayroong mga backup singers, di ba? Napapanood niyo, may mga backup singers, maging sa mga choir, may pagkakataon. Dito, di ba? Minsan, nangyayari rin dito. At si Mr. Maki ang pinaka kumakanta, pero may mga backup singers. Di ba? May pagkakataon na ganon. Okay po. Ang purpose noon, mga kapatid, is to strengthen the song or the message of the song para mas mabigyan ng emphasis. Nakuha niyo po, yun ang pinaka-focus. Hindi po yan in contrast. Ang backup is not designed to compromise the purpose. The backup, mga kapatid, must in line to the purpose. Kung ang backup, kung ang may kumakanta dyan, hindi dapat kukontrahin ng backup singers. Ang kinakanta, to God be the glory. ang iba naman yung kinakanta naman ng backup singer. Diba? Papuri sa Diablo. Hindi pwedeng ganon. Kung to God be the glory, then andun din. Hindi pwedeng all hail the powers. Di ba? Sister Maki, to God be the glory. Hindi pwedeng all hail the power of. Hindi pwedeng. Yun naman yung backup. Hindi, mga kapatid. In support palagi ang backup. Kaya ang backup singer, in support palagi. Di ba, dito pag nasisira ng jeep kami, doon sa yung nagpunta kami ng Tarlac dati. Okay po, yung sa Pasay West pa, nagpunta kami ng Tarlac, talaga namang yung jeep na yun, malaking tulong. Talaga namang ayaw daw nila sa baba. Nagkaroon ng sira, abay, siyempre, tulak kami. Siyempre yung tutulak, mga kapatid, dapat meron kaming iisang kaisipan na paabante yung tulak, kung doon nakanguso yung jeep, doon ang tulak namin. Diba? Kasi ang tatawag niyan, itawag dyan, kakajut. Yan, ikakajut ng driver yung jeep. Tutulak namin, mga kapatid. Hindi pwedeng yung iba nandun sa kabila. Backup. Saan pumunta yung iba nandun sa kabila? Abay. Sabi, napanood ako niyan, mga kapatid. Yung isa tinutulak niya. Kala niya kasi malalaglag. Kala niya kasi walang driver. Yung isa naman, abay, tumulong lang naman. Ang kanyang, in good faith naman, tumulong. Kaso nga lang, kala niya kasi walang tumutulak, para pinipigilan niya ngayon yung nagtutulak. Tulukan sila. Di yung isa punta doon, tsaka baka may doon. Wala naman, yung isa punta din dito. Tulak na naman sila sa lugat. Mga kapatid, ang purpose ng backup, to give assistance. Okay? To give support. Nakuha niyo po. Ngayon, mga kapatid, meron na tayong commitment. Pero nangangailangan ng suporta yan. Maging honest tayo. Naku, yung una, yung nag-convict, may mga salamat sa mensahe. Alam niyo po, yung ako'y nag-full time, dami ko napakinggan mensahe. Hindi ko makakalimutan ang mensahe ni Pastor Louie. UFC 2012. Sa loob siya ng octagon. Octagon talaga, as in literal na octagon dito. Hindi nga lang ganun kalaki. Okay po. During those times yung ako po ay during the Balikatan 2012 UFC. Okay po. May mga nag-UFC talaga doon. Buti hindi ako napalaban. Kung napalaban ako, ay talaga gagapak ako pala. Okay, preaching niya doon. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Hindi po yun Sunday. Hindi po yun Pero yung panahon na yun, gumawa ko ng commitment. Na isusurrender ko ang buhay ko sa Panginoon. Hindi ako gumawa ng commitment. Yung nagkaroon ng invitation, hindi ako doon gumawa ng commitment. Doon lang ako nagpahayag ng aking commitment. Pero yung nakapakinig ako ng mensahe, hindi naman ako tumayo sa harap, wala namang nangyaring personal lang sa Panginoon, isusuko ko na po ang buhay ko sa inyo. And I am fully convinced na ibibigay ko po ang buhay ko sa inyo. And then, after 2 days, nagkaroon ng panawagan. Okay, yun na, kinanta na. I have decided to follow Jesus. Yan na. Nakikita ko yung mga mukha, naghihira mo, ni mga mukha. Talaga namang, unti-unti nang nadadala. Ang dami naming nag-full time. Ako po yung nagpahayag, pero hindi po ako doon gumawa ng commitment. Before the invitation, I already made my commitment that I will surrender my life full-time, in full-time basis. At punta ako doon sa harapan. Doon ako sa harapan. Of course, to be honest, naiyak-iyak ako noon. Pero ako nagpapasalam, paliwanag sa akin, hindi yun iyak ng emotion. Maliwanag sa akin na nangangailangan ang tao
Kasi napupunta ako sa area eh. Ang pinaka nag-ano po sa akin, yung pangangailangan ng tao sa area. Pupunta ako sa area, sabi ko, ang dami nang nangangailangan. Eh kung itong oras ko, parang lagi na ako nakukulangan. Sabi ko, senyales sa mga mga susuko ng buhay, yung nakukulangan na kayo ng oras sa area nyo. Parang napipigilan na yung, parang may gusto kayong gawin, pero parang kulang. Ay pag yan ang naramdaman mo, wag mo nang pigilan. Hindi naman, based lang naman sa akin yun. Sa personal ko naramdaman. Okay po? At nakita. Nakuha niyo po? At narinig. Doon ko sinuko ang buhay ko sa Panginoon. Nakuha niyo po? Ngayon po mga kapatid, may napakinggan akong mensahe. Pero, naniniwala ako na hindi sapat yon para magpatuloy ako sa aking commitment. Kailangan ko ng backup. At anong backup? Still the Word of God. Kung ang aking paggawa ng commitment, nakuha niyo po, kung ang aking paggawa ng commitment, ang naging bunga, ang pakikinig ko ng salita na naging bunga, gumawa ko ng commitment, yun. The best. Gumawa ko ng commitment na isusuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Praise the Lord. Ayun mga kapatid, same thing, kung maayos ang pagtanggap ko sa salita ng Diyos, kaya nangyayari yun. Same thing, dapat still maayos pa rin ang pagtanggap ko sa salita ng Diyos bilang backup ng aking commitment. Pag nagbago, pag nagka-problema ako sa backup, ang ganda-ganda ng commitment ko, and then biglang ang papahintulutan ko ngayon na magbabackup sa akin, mga maling kaibigan, mga maling advice, iba ang pakikinggan kong salita against sa aking kinumit sa Panginoon. That's the time na, yan na ang panahon na kung saan ay unti-unti nang malilis ang aking commitment. Kaya mga kapatid, maging aware tayo. Sa mga young people na gumawa ng decision, gumawa kayo ng decision, bunga ng inyong napakinggan salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Alam niyo po, to be honest, maging honest tayo mga kapatid, kapag nakakapakinig po tayo, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, na on fire tayo. There is something within us, mga kapatid, na muna mo-motivate, na nai-enlighten, na napupush, na parang voltage, ano yung voltage is the one that pushes the electrons. Parang may napupush sa iyo na to make a decision. May working force diyan sa loob na talagang nagpupush sa iyo. Sige, gawin mo yan. Decision para sa Panginoon. Sige. Ay, pag nakakapakinig tayo, nakakaisip tayo na tama. Nakakagawa tayo ng tama. Yung mga balikatan delegates, sabihin ko sa inyo po, sigurado may mga magte-testimony po at magpapahayag sa balikatan ito po, kaya ito po ang commitment ko ngayon. Ito ngayon ang aking goal. Ito po ang ito na po ang aking nais na mangyari sa akin. Sigurado, for sure, lagi pong nangyayari yan. Kaya iba talaga pag nakakapakinig tayo ng katotohanan. Iba talaga mga kapatid, iba ang dulot talaga. Kaya could you imagine, kung yan ang naging dahilan para makagawa ka ng commitment at ipagpapatuloy mo, same thing lang, wala kang babaguhin. Wala kang babaguhin. Kung ikaw, yan ang naging dahilan para nag-commit ka na mag-aaral ako sa Bible School. Magkakaroon ako ng ministry. Ulitin ko, natutuwa po ang daming young people na may ministry sa church. Nakakatuwa. Lalo na ngayon may balikatan, madadagdagan na. Hoping and praying na madadagdagan yan. And looking forward na madadagdagan po ang mga young people na magkakaroon po ng desire na magpagamit po sa Panginoon. Ay, wala nang tayong expect. Siyempre, anong expect natin? Alangan, expect natin sa kanila, galing sila sa balikatan, magkakaroon sila ng desire na mag-inom. Magkakaroon sila ng desire na mag-cellphone. Magkakaroon sila ng desire. Ngayon, to be honest, may mga nag-iisip na sa kanila sa napakarami ng napakinggan ngayon doon, sigurado ako, kasi doon po, hindi lang physical training, mental, spiritual training ang natatanggap po nila sa kasalukuyan. Yun, hindi naman ako nanghusga, hindi naman dahil sa alam ko ang nangyayari doon. Mismo ako, hindi ko alam ang totoo nangyayari doon. Pero, yamang ako'y naka-join sa mga event na meron ng church, hindi maaaring walang salita ng Diyos palagi. Yan na, at ako'y naniniwala, isa sa naisip nila ngayon, di na talaga ako magsi-cellphone, magbababad sa cellphone. Talaga ngayon, to be honest, yan na naisip ng iba sa kanila, bakit may napapakinggan sila? Could you imagine? Kung yung ganyang kaisipan nila, mababakapan ng salita ng Diyos pa rin, hindi magbabago yung attitude nila ngayon, yung napakinggan nila, hindi magbabago yung attitude nila sa pakikinig na salita ng Diyos. Hanggang sa Friday, na uuwi na sila, hindi magbabago. Hanggang tuloy-tuloy, mga kapatid, hindi magbabago. Ay, mga kapatid, na makikita mo na yung tiwala nila, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. At
At nagtutuloy-tuloy ang tiwala nila sa Diyos na bunga ng pakikinig sa salita ng Diyos, naniniwala ko. Totoo ang sabi ng Bible, and He shall bring it to pass. Yung He dyan, walang iba kundi ang Diyos. He shall bring it to pass. Naka niya? And it shall bring it to pass. Sino magbibigay ng ano yan? Ang Diyos. Could you imagine? Pero pag nagbago, doon lang magkakaroon na ng problema. During the balikatan, wala na talaga. Ayaw ko na. Talagang hindi na. Ganun pala. Diba? Sisirain lang ang buhay ko pala ng cellphone na yan, na maling companion, maling kaibigan, maling kasama, maling impluensya, maling counsel. Ngayon, mamimili na talaga ako ng counsel. Yung pala yung medal not with them that are given to change. Cease not to hear from those people na merong negative sa gawain ng Panginoon. Ayaw ko na talaga. Mula ngayon, mamimili na ako ng kasama ko. Mula ngayon, tatanggalin ko na tong cellphone ko. Mula ngayon, ganito. Salamat naman. At tanda mo, kailangan mo ng support dyan. Huwag nawa magbago ang isip ng ating mga young people sa salita ng Diyos. Kaya sa mga mothers, fathers, alam ko na nakikinig po kayo. Sana naman, yaman pinag-uusapan natin yung support ngayon, mga kapatid. Sana naman, wag niyo pong kontrahin. Bagkos maging support kayo. Kung magiging backup man kayo ng commitment ng inyong anak para sa Panginoon, kung magiging backup man kayo, at ang kinakanta ng anak nyo, to God be the glory, wag nyo naman salihan ng all hail the power or too much love will kill you. Sana naman ma-strengthen ninyo para maluto talaga yung anak ninyo. Maluto talaga. Tulungan nyo para maluto. Wag nyo patayin yung apoy para makaluto ng masarap na kanin. Alam nyo, kahit anong ganda ng usarap ng ulam, pag ang kanin sablay, walang kwenta. Pag ang kanin malata, ay walang gana. Kahit fried chicken yan, kahit na yan, ay talaga namang sarap na ulam talaga. Yan ay escabeche o ano pa man yan. Pag ang kanin sablay, wala. Mga kapatid, yan natin maluto ang ating may commitment, may nilulutong commitment yan sila. Nawa ay wag nating kontrahin. Pag-uwisap, ay anak, asus ang bibe. Ang bibe. Ang bibe, bakit ganyan ang bibe? Sige, matulog ka 3 araw, walang gisingan. Grabe. Mga kapatid, wag ganun. Ops, anong training natanggap nyo? Pagpapatuloy natin dito. Wala kang cellphone doon, wala kang cellphone dito. Tama ang kaibigan mo doon, mananatiling tamang kaibigan. Ops, ito wag mo nang didikitan to. Dapat ganun. Pag merong existing na apoy na dyan, dapat para makaluto, wag patayin kagad. Sige, gatungan mo ng gatungan hanggat hindi pa naluluto. Gatungan ng gatungan. Maglalagay ka ng panggatong na susuporta. Naku nyo po, dati panggatong namin, nilalagay ko minsan talagang pag mahirap, pag paapoy, basa yung mahirap talaga. Nilalagyan ko, alam nyo po yung tsinelas. Yung tsinelas, kasi yan, rubber yan eh. Matagal matanggal yung apoy niyan. Nilalagay ko po yun. Just to support lamang yung apoy na nilagay ko. Ay talaga namang yan. Tapos gagatungan ko ng gagatungan para maluto yung aking niluluto. Mga kapatid, wag natin kukontrahin. Kung may support tayong ilalagay dyan, make it sure na makatutulong upang ang commitment ng inyo pong mga anak ay magpatuloy. Kaya sa Team Focus, sa mga hindi naka-join, alam ko yung mga naka-join sa balikatan, hindi nila naririnig to. Kung hindi man kayo naka-join, po, still, may napakinggan kayo mensahe kagabi, may napakinggan kayo mensahe nakaraang linggo, lagi kayo may napapakinggan, at this coming Sunday, may papakinggan na naman kayo mensahe. Huwag niyong pahintulutan na hindi kayo makonvict. Take the word of God intellectually, and for sure, you will be convicted. Nakanya po, for sure, you will be convicted. Hindi mo kailangang kung convicted ka sa kasalanan, yun ang pangit. Pero kung convicted ka sa katotohanan, mas maganda yun. Amen? Matanggap mo yung katotohanan. Kaya mga kapatid, kung ikaw man ay Team Focus, team preparation, sanayin mo na. Sanayin mo na magkaroon ng commitment at sanayin mo na tama ang pang-support mo sa commitment. Ang nagiging problema kasi ito po ang totoo nagiging problema. Kaya nagkakaroon po ng problema. Meron pong commitment, sumasablay sa support. Ang ganda-ganda na ng commitment. Tama yung sinabi ni Sir Jude kanina, isa sa support, isa sa backup ng ating commitment, panalangin. Bakit? Madidevelop tiwala mo sa Diyos eh. Sabi ng Biblia, commit thy way unto the Lord
trust also in Him. At ang panalangin, it is one way of communicating or communication with God. Okay po? Isa yan, para mabuo ang communication. Without proper communication, walang good relationship. Napakalaga yan para ma-develop ang relationship sa panalangin. Pero mga kapatid, hindi lang doon. Kailangan mo rin ng right companion. Minsan doon sumasablay, young people kasi pinag-uusapan natin. At minsan dyan hindi aware ang young people sa kanyang kinakasama. Young people, aware ka ba kung sino ang kasama mo? Hindi mo ba alam? Ang ganda-ganda na ng pakikipag-usap sa iyo ng Panginoon. Nakagawa ka na ng bilang, as a proof, nakagawa ka ng ganyan decision na pupunta ka sa ministry. Ngayon, choir member ka na. Kung ikaw man ay choir member na young people, could you imagine, nakapunta ka sa ganyang kalagayan. Naniniwala ko, kaysa manghusga ako, ilalagay ko na lang sa tamang, in a positive aspect, mga kapatid. Naniniwala ko na bunga yan ang commitment mo sa Panginoon. Pero hindi mo ba napapansin? Kung bakit nawawalan ka na naman ng gana, may mali kang companion. At kung ikaw ay nasa ministry, nag-iiba ang pananaw mo ngayon sa ministry because of your wrong companion that will give you a wrong advice. Sinong kasama mo? Kung ikay nasa gawain ng Panginoon, kasamahin mo yung mga nag-i-enjoy din sa gawain ng Panginoon. Dapat ang maging highlight ng pag-uusap nyo, soul winning. Ministry pinag-uusapan? Ministry? Aba, pag hindi nyo pinag-uusapan ng soul winning, hindi ministry ang pinasok mo. Because ministry is people. Wala kang kakantahan kung walang tao. Alam niyo, sa junior church, required po sila na dapat pero silang 1 souls won a day. I'm not requiring them to win 1 soul a day, 1 soul a week, mga kapatid. Para lang for compliance, hindi. Gusto ko may ma-develop sa kanila. Yamang nasa ministry sila. Sabi ko, mas madaling mahalin ninyo ang ministry nyo. Mas madaling unawain ang ministry. Mas ma-enjoy nyo ang ministry at maunawaan nyo mga tao. Kasi mag-a-assure ka dyan. Pag hindi maayos ang attitude mo sa tao, malaking problema yan. Aabusuin mo yung tao. Pag security ka dyan, aabusuin mo yung tao. Kung wala kang maayos sa pananaw sa tao, para ma-develop ang pagmamahal mo sa tao, soul winning. Pagpunta dito, hindi mo basta sisigaw-sigawan yan. Bakit? Alam mo, you know the condition, you know their condition, you know their needs. At alam mo, kailangan nila ng mga taong uunawa sa kanila. Mag-aalaga, hindi magbubulaut na magbubulaut sa kanila. Could you imagine? Ay mga kapatid, pag pinag-usapan ng ministry, kasamahin mo yung mga tao na pag-usapan yung kaluluwa. Just to develop and just to develop your ministry. Ang pag-develop ng ministry, hindi yung, ay dami ko ng ministry. Wow, nadi-develop na ako sa gawain. Dati choir member lang ako. Ngayon, security lang ako. Ngayon, ito lang ako. Ngayon, ito lang. Ngayon, ito pa, ang dami ko ng ministry. Wow, nag-excel ako sa aking ministry. No, mali ang pananaw mo. Hindi ko sinasabing mali yan na magkaroon ng maraming ministry. But without winning souls, para saan yan? Without having the right attitude towards the Word of God, para saan yan? Without having the right attitude towards your brethren, para saan yan? If ministry is people. Para saan ang lahat ng yan? Dumami ang ministry mo. Pero mga kapatid, ang pinaka-ministry talaga ay soul winning. Naku nyo. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay may ministry, meron ka diyang ministry, salamat ginagamit ka ng Panginoon. Pero mamili ka ng companion. Ang dapat mong kausapin yung mga may ministry na nag-i-enjoy sa soul winning. Ako po, literal, pinupunto ko po directly. Kung meron kang kasama sa ministry, puro pinag-uusapan nyo pagpapiano, pinag-uusapan nyo puro pag-iing-ing lang, pinag-uusapan nyo kung paano pagkanta lang, kung pinag-uusapan nyo kung paano lang mag-secure ng tao, kung paano lang ano, at hindi nyo man lang mapag-usapan ang soul winning, ewan ko. Pero the best na kasama, Brad, wow, amen. Ilan soul mo, wow, amen. Amen, may madi-disciple ka na ba? Yes, amen, sarap kumanta, no? Yaman, Brad, bilang parehas tayo na sa ministry, at salamat sa Panginoon, mas masarap tunay nga. Dati kala ko, in-encourage lang tayo magdala ng soul para may report lang, hindi pala. Para magbibigay ng kasiyahan pa sa atin na umawit. Kasi umaawit ka, inaawitan mo yung dinala mo. Could you imagine? Because umaawit ka para sa Panginoon, pero could you imagine, nakikinig ang dinala mo. Ang nasolson mo. Ang dinidisciple mo. Wow, ang sarap. Ngayon ko lalong naunawahan ang ministry.
Amen. Lalo kung na-enjoy ngayon ang ministry. Dati kala ko pag maganda lang yung, aware ako sa damit ko, wow. Kaya hindi naman ako nagsusundo. Ayoko magsundo. Bakit? Yung damit ko, madudumihan. Ayoko yung itsura ko. Gusto ko pag humarap ako dyan, talaga naman parang di na dampian man lang ng pawis, hindi na dampian ng init. Kasi lang ang alam mo sa ministry, pagkanta, kasi choir ka nga naman, tama nga naman. Pero mga kapatid, nasubukan mo na ba na umawit sa Panginoon, na galing kang area, at nanundo ka. Galing kang area at nanundo ka at umaawit ka na masaya sa Panginoon. Kahit sabihin mong wala kang ganong kakapal na makeup, maayos ka, okay na yan. At alam mo, nakapuntos ka sa Panginoon, napasaya mo ang Panginoon. May dala kang kaluluwa para sa Panginoon, kumakanta ka ng To God be the glory. All hail the power of Jesus' name. Amen? Send the light because you know within yourself that you are sending light. Could you imagine? Yan ang masaya. Ay mga kapatid, meron kang commitment, salamat. Pero mamili ka ng companion. Baka alam mo, porkit sa ministry ka, aprobado ang ginagawa mo sa Panginoon. Hindi lahat na nasa ministry, sinasabi ko po directly, hindi lahat po na nasa ministry ay sigurado automatic na maayos sa harapan ng Diyos. At paano bibigyan ng magandang accomplishment ng Diyos kung ang kanyang pag-i-stay sa ministry is not the result of his or her conviction, because it is no longer her or his conviction that motivates him, keeps on motivating him to do his ministry. At ano na lamang, yung kanya na lang damit, yung kanyang itsura na lang, yung kanyang kaibigan na lang. Mga kapatid, hindi yan ang totoong ministry. Mga kapatid, sana maunawaan natin. Sabi ni Pastor, kahit walang choir, walang problema. Kahit walang violinist, walang problema. Tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Nakanya po. Ngayon, kung meron tayong ganyan, praise the Lord, na meron tayong choir, meron tayong musicians, meron tayong, lahat yan, salamat sa biyaya ng Panginoon. But make it sure, pag nag-join ka dyan, yamang nandiyan ka, nagkaroon ka ng conviction mag-join dyan, panatilihin mo, maayos mong espiritu sa pagtanggap ng salita ng Diyos, at make it sure na meron kang tamang companion. Make it sure na nananalangin ka pa. Nananalangin ka pa. Alam niyo po, sabi ko, biniro ko nga po ang aking kasawa kasi to be honest, mahirap gampanan. Mga ministry, wala naman tayong alam dito. Ako, to be honest, sabi ko, bakit ba ako may mga ganito? Wala naman akong alam dito. Sabi ko sa asawa ko, naka-4 na panalangin na ako, mahal. Eh, parang kulang. Sabi ko, pag-akit ko, sabi ko, mahal, pray tayo. Before mag-start service, mahal, pray tayo. Pag-4 na panalangin ko na ito, mahal. Pero parang, mga kapatid, masarap pag-rely sa Panginoon. At pasarap makita ang resulta ng reliance mo, total reliance. When we say faith, it is a total reliance sa Panginoon. Ayun mga kapatid, make it sure, may commitment tayo, pero bakit napupurnada? Bakit di tumatagal? Hindi nagkakaroon magandang resulta. Bakit? Walang problema sa starting point ng ating buhay bilang isang Kristiyano na mayroong commitment. But in the middle part of our Christian life, of our commitment, mga kapatid, mali ang nilalagay nating support. Ang nilalagay nating backup is always in contrast sa ating kinumit sa Panginoon. Kinumit mo sa Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon. Ang kasama mo, mga hindi naglilingkod sa Panginoon. Sana kung ini-impluwensyahan mo sila. Hindi naman. Ikaw ang nakikinig sa kanila. Ikaw ang tumatanggap sa kanila. Kaya sabi ko nga, dapat din na tayo nakikipag-communicate sa yung mga backsliders, yung mga quitters. Kasi pag napunta ka dyan, sasabihin nila, mga negative ang mga sasabihin ng mga yan. Baka hindi mo kayanin yan, magkaroon ka pa ng negative. Kesa maglaan ka ng oras sa kanila na puro negative ang sasabihin. Wag mo nang, kasi gusto ko silang kausapin, kasi gusto ko silang makabalik sa gawain. Hindi nga sila na-encourage sa preaching ni Pastor. Hindi nga sila, na-counsel na sila personal ni Pastor, ng mga area leader, hindi na-encourage. Sino ka naman para encourage sila? May tamang panahon, ayusin mo, maging committed ka sa commitment mo, at pag nakita nila yan, makikita nila kung anong iniwan nila. And let them feel kung anong iniwan nila. And let them realize what condition, kung anong merong condition na sila ngayon. Yan ang pinakamahalaga. Hindi, mga kapatid, makakapakinig dyan, baka mamaya yung commitment mo sa Panginoon, ma-divert, magkaroon ka pa na sama, si Pastor, one-sided dyan si Pastor. Eto si anong one-sided? Hindi nga, tinakasan nga si Pastor, hindi mga lang nakausap. Pagpaalam, magsusuko po ako ng buhay sa Panginoon.
Pinahalab, kinausap ni pa, talaga namang mayroon pang formal letter yan. Di ba? Ayos-ayos, tinanggap sa church, tapos tatakas kayon. May hindi man lang nagpaalam na maayos. Sabi ni pastor, kung pumasok kayo dito na maayos, pwede naman kayong lumabas na maayos. Wala namang sapilitan dito. Ngayon, lumabas ngayon. Yung pakakausapin mo, ano nga sasabihin matinunon? Mga kapatid, maniwala po kayo, mamili kayo ng right companion. Ang kasamahin nyo. Yung mga taong alam nyong magbaback up. Not in contrast to your commitment, but in support to your commitment. And I do believe, by doing that, mga kapatid, mangyayari yung sinasabi ng Biblia. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. And He shall bring it to pass. Parents, be a supportive parents sa inyong mga anak. Kung ano man tinatak sa kanila ng balikatan, kung ano mang natanggap pag na-convict, mga kapatid, sa mga magulang, bagamat ito'y para sa mga young people, ang episode dito, pero mayroon kayong anak na young people. Meron kayong anak na team prep, meron kayong anak na team focus. Ano man ang conviction na meron sila, and through that conviction, mga kapatid, they made a decision, they made a commitment, because commitment should be the result of their conviction. Okay? Ngayon, meron po silang commitment. Huwag niyo pong kokontrahin. Ma, gusto ko po mag-aral sa Bible School. Magpasalamat ka. At ilapit mo kagad sa Panginoon, salamat na kinausap niyo po ang anak ko. Kung sila gumawa ng desisyon, huwag mong kokontrahin. Huwag mong kokontrahin. Huwag mong kokontrahin. Kasi balang araw, baka mamaya, kakokontra mo, mapalayo yan sa Panginoon, doon ka iiyak-iyak, doon mo gusto silang ilapit sa Diyos. Habang nangungusap pa ang Panginoon sa anak mo, huwag mong pipigilan. Gusto ko mag-join sa balikatan, huwag mong pipigilan. Gusto kong mag-join sa ministry, gusto kong maging choir member, gusto kong mag-area. Anak, ang init-init, yan mo na yung mga full-time dyan. Never. Wag mong gagawin yan. Kasi magiging problema mo yan balang araw. Wag mong kukontrahin. Sa halip na kontrahin mo, be a supportive parents. Lalong-lalo po kung yung commitment nila, alam niyo po, para sa Panginoon naman. Mga kapatid, young people, ito po, bagamat pero shotgun, pangkalahatan ito, mga kapatid. Sa team prep, anong plano nyo? Ilang taon ka na? Hanggang ngayon ba, mahirap yan. Balang araw, magdadala ka ng pamilya. Maglilid ka ng family, lalo kung lalaki ka, maglilid ka ng family. Kung ngayon, sablay-sablay ang commitment, hindi ka aware kung sinong ginagawa mong backup sa commitment. Kala mo, backup, hindi pala. Magiging problema mo pala sa commitment mo. Mamili ka ngayon palang, kaya team prep. Mamili ka ng kakasamahin mo. Kasamahin mo, makipag-fellowship ka sa mga tatay na yun ang fellowship mo, mga tatay. I-fellowship mo, wag yung mga ka-fellowship mo, yung mga nanonood pa rin ng mga Pokemon, Dragon Balls. Kahapon, nagbanggit ako ng Dragon Balls, ang daming natutuwa. Buhay na buhay ang mga young people. Ba't hindi naman pwedeng pag nagpamilya ka, si Vegeta, ikukwento mo sa anak mo, sa asawa mo. Alam niyo ba si Vegeta, yung panahon na matatalo na siya, binigyan lang siya ng magic beans at muli siyang lumakas at nagpatuloy na siya, kaya siya ay malakas sa gawain ng Panginoon. Wag mo i-relate yun. Mga kapatid, hindi mga kapatid, totohanan ang buhay. Totohanan. Kaya, team prep, team focus, ayusin ninyo. Isipin nyo, may commitment, ang ganda-ganda na ng commitment mo. Huwag mo sirain sa maling pagpili ng backup. Kailangan mo ng tamang backup. Kung nag-push sa'yo to make that commitment, mga kapatid, that you will serve God, is the Word of God still, the best backup for your commitment is still the Word of God. Ngayon, kung companion, kung tao pag-usapan, tao na mayroong salita ng Diyos. Amen? Tao na mayroong salita ng Diyos. Huwag ka nalapit sa mga tao. Huwag ka nalapit, kahit nasa simbahan na po natin, na alam nyo po, wala man lang ka-desire sa gawain ng Panginoon. Lumapit ka. Kung gusto mo ng apoy sa gawain ng Panginoon, huwag kang dumikit sa isang uling na walang apoy. Baka patayin ang apoy mo yan. Kung hindi mo siya mahawaan, papatayin ang apoy mo yan. Dumikit ka sa mga nag-aalab sa gawain ng Panginoon. Amen?
Dumikit ka doon. Kung sakaling ang hina pa ng apoy mo, parang hindi mo alam kung mabubuhay ba. Alam niyo yung uling na yun, kaya pinapaypayan kasi hindi pa siguradong magbabaga. Kailan lang binibitawan niya, kailan lang hindi pinapaypayan? Pag talaga nagbabaga na. Kung ikaw alam mong kinapaypayan ka pa, dumikit ka sa may mga dumikit ka sa kung pinapaypayan ka na salita ng Diyos, pinapaalab ka, tapos dumikit ka pa sa mga nag-aalab, abay malaki ang tendency na mag-apoy ka talaga. At pag nag-apoy ka, at talagang nagliyab ka, nagbaga ka, makakaluto ka ng tamang commitment. Na may magagandang resulta. Ang sarap ng kanin. Amen? Ang sarap ng ulam, lutong-luto. Ang sarap ng kanin, hindi hilaw, basa, sunog. Masarap ang pagkakaluto. Amen? Mga kapatid, ito po ay yamang ako po na talaga ngayon. Wala po akong ibang intention, mga kapatid. Kundi ipabot sa bawat isa that praise the Lord that you made a commitment for God. But how about the backup of your commitment? Kamusta naman? Doon nagkakaroon ng problema. Doon nagkakaroon ng problema. Ganda-ganda na ng kalagayan mo. Sa mga full-time, kung may nakikinig na full-time ngayon, ang ganda na po ng kalagayan natin. To be honest, ang ganda na ng kalagayan po natin. Since ako po'y nagsuko ng buhay, never in my mind, mga kapatid, na nag-regret ako. Bakit? Kita ko ang ganda na, wala na. Buhay, ilang taon lang tayo sa ibabaw ng lupang ito. Sabi ko nga, saan ko pa ipapagamit? Alam niyo bang, gumawa po ako ng commitment sa Panginoon. Kung di mo ako gagamitin, patayin mo na lang ako. Hindi, alam mo, sa totoo lang, kakatakot pagbitaw yan. Ibanggitin yan dito, mga kapatid. Nakakatakot banggitin yan. Pero mga kapatid, yan ang commitment ko sa Panginoon. Panginoon, kung di mo ako gagamitin, kunin mo na lang ako. Sigurado, pag hindi mo ako ginamit, alam mo kung bakit nakabuhan ako ng ganung commitment? Kasi alam ko kung paano ako ginamit ng Diablo dati. At naniniwala ko, kung paano ako ginamit ng Diablo dati, mas dodoblehin niya pag nawala ako sa gawain ng Panginoon. Kaya napansin niyo po ba yung mga umalis dito, nag-quit? Yung paglabas sila, mas doble at mas triple pa. Could you imagine? Nagyayaya na mag-inom na mga quitters po. Nagyayaya ngayon silang mag-inom. At niyayaya nila yung mga 12 years old na young people natin dito. Could you imagine? Kinikilabutan ako, mga kapatid. Kinikilabutan ako. Ang ganda-ganda na ng kalagayan nila ngayon. Lumabas sila. Grabe, mga kapatid, ang paglalaro sa kanila ng Diablo. Grabe. Kung matinding words, totoo ang Bible. Totoong Bible, mas malala ang magiging kalagayan before you enter to the full-time staff family. In the full-time staff family, mga kapatid, paglabas mo dyan, mas malala ka kung before ka mag-enter. Mga kapatid, hindi biro ang gawain ng Panginoon, hindi biro ang paggawa ng commitment. Kaya kailangan natin ng tamang backup. Kailangan natin ng tamang backup just to accomplish the commitment that we have committed to God. Amen. I hope and I do believe. Sabi ko kay Sir John, 20 minutes lang. At sabi ko, baka may comment po dito, Sir Maki. Wala naman po yan. At yan. At I hope, mga kapatid, ano niyo po, sa totoo lang, marami pa po akong gustong sabihin po dito. At yan, marami po akong gustong sabihin dito, pero hindi ko na masasabi ang lahat. Kasi we have time, mga kapatid, na sinusunod dito. And we only have, I think, 5 to 10 minutes at bago matapos po yung ating programa. Kaya mga kapatid, I hope and I do believe na ito pong pinag-uusapan natin ay nakatulong po, mga kapatid, kasi yun ang mga hindi natin napapansin. Yun yung mga, to be honest, pag hindi, kaya matutuyan, maging mapagbantay tayo. Kung sabi nga na, the best trainer is yourself. Kung mayroong mga the best security rin, mga kapatid, is yourself. I-secure mo na yung sarili mo. Diba? At bantayan mo yung sarili mo, pangalagaan mo yung sarili, maging aware ka, be sensitive sa anong nangyayari sa buhay Kristiyano mo. Teka lang. Laging bumalik ka sa pundasyon. Teka lang. Ano ba kinumit ko sa Panginoon? Is it in line sa kinumit ko sa Panginoon? Teka lang, ba itong kasama ko? Kinumit ko sa Panginoon, magpapagamit ako sa Panginoon. Ang kinakasama ko, nagpapagamit sa Diablo. Bakit? Teka lang. Mali ata ito ah. Itong kinumit ko sa... Teka lang. Mali. Mali na pala. At least, mga kapatid, by doing that, maaring ano ka lang, nasi-segue ka lang, napupunta ka na divert ang iyong ano. Pero, pag nakapag-isip ko, teka lang, balik tayo sa commitment.
hindi pala ito dapat ang taong kasama ko. Ang kailangan ko palang kasama, yung magsusupport sa aking commitment. Yung bibigay ng assistance sa aking commitment. Alam niyo po, pag ikay leader, kung bakit may assistant leader, hindi yon para kontrahin ang leader. Nakaya niyo po, kung may mga sub-leader sa area po, may mga sub-leader. Sa amin po, may mga sub-leader. Ang ating pastor, may pastor tayo dito, may mga area leader. Ako po bilang area leader, yamang ang pinaka-leader po ng simbahan ay ating mga pastor. At ako po ay area leader at ano talaga sa akin ang aking pastor. Okay? Our pastor is the under shepherd. Our God is the great shepherd. Okay? Nakaya niyo po, the good shepherd, the great shepherd ang ating Panginoon. And the under shepherd is our pastor. And I am under the under shepherd. Nakaya niyo po, ano man ang gusto mangyari na pastor sa simbahan, okay? Sa area. Alam niyo po kung bakit nagkaroon ng mga areas, mga kapatid, nagkaroon ng area? Upang mas mapangalagaan ang bawat membro. Kaya hindi na kaya ni pastor isa-isahin yan. Pero through his extension, which is us as an area leader, mga kapatid, mapapangalagaan ng mga membro. Ngayon sa amin bilang area leader, may naroon pa kami tinalaga mga area sub-leader. Kung paanong kami dapat ay naka-inline sa nais ni pastor na mangyari sa church. Okay po? Mangyari sa church. At ang focus sa amin, yung area pinagkatiwala sa amin. Ganon din naman, yung mga area sub-leader po namin, dapat sila din po ay naka-inline sa akin. Pag hindi po sila sumunod sa akin, sila po ay hindi sumusunod kay pastor. Indirectly, they are disobeying the command or the instruction of our pastor. Nakanya po. And, paabot pa natin, yamang ang utos na yan ay galing sa ating mahal na pastor at yan ay wisdom na binigay ng Diyos sa ating mahal na pastor. Ibig sabihin, simply, he disobeying God's instruction. Through our pastor, through our area leader, through our sub-leader. Ngayon sa sub-leader, meron pang mga follower, meron pang mga membro dyan. Ang mga membro dapat susunod lang din sa sub-leader. Kaya sabi ko po sa area, wala po kayong mapakikinggan, kundi yung sub-leader na itinalaga sa inyo. Ngayon, kung may sinabi ang inyong sub-leader at merong ibang lumapit sa inyo na in contrast sa sinasabi ng sub-leader na galing sa akin, hindi yan pakikinggan. Pakikinggan nyo yung responsible sa inyo. Yung inyong area sub-leader. Nakuha niyo po? Ay mga kapatid, ganyan yan. Nakuha niyo po, dapat inline yan mga kapatid. Naka-inline yan. Okay, ganoon din po sa ating mga kapatid. Kung meron kang commitment sa Panginoon, inline ba ang ginagawa mo? Baka in contrast na. Baka yan sa halip makatulong makaperwisyo pa sa kinumit mo sa Panginoon. Kaya beware, mga young people, tinalaki ni Sir Jude na karang panalangin, isipin nyo naman yung companion nyo ngayon. Sino ang companion nyo? Anong maitutulong nila? Pag-aralan nyo, pagbulay-bulayan nyo. Mag-isip, wag emotion ang pairalin. Emotion is always based on your feelings and conviction is always based on your intellect. Okay? Kaya pag-isipan, young people, ang ganda-ganda na, salamat, ang ganda kung nakabuo ka, nakagawa ka ng decision para sa Panginoon. Huwag mo pa yung tulot magkaroon ng problema pagdating sa backup na. Okay, I hope and I do believe na meron po tayong natutunan ngayong hapon. At alam niyo po, sarap pag-usapan yan mga kapatid. Ang sarap pong pag-usapan ng mga bagay na yan. At least sa pamamagitan po niyan ay na-enlighten tayo, na-remind tayo. Kaya we're so blessed mga kapatid that we have the Word of God that keeps on reminding us to those things na maaring mag-divert ng ating buhay Kristiyano. At least pagpasalamat tayo na meron tayong salita ng Diyos. Commit thy way unto the Lord. Pero hindi doon nagtatapos. May commitment ka, anong pagtibayin mo kasunod? Trust also in Him. Pagtibayin mo yung tiwala mo. At isang malaking bagay dyan, yung companion mo. Na magtuturo, mag-encourage sa'yo, magtiwala sa Diyos. At ano sabi ng Biblia? And He shall bring it to pass. That's the way. That's God's formula. Hindi mo pwedeng baguhin yan. That is God's formula. Don't make or create your own formula. Nakanya po, in reaching your commitment. God has His own formula in reaching our commitment for Him. Okay, yun lamang po. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. At I hope and I do believe na meron po tayong natutunan. At by the way, mamayang hapon,
Team focus, team preparation. At alam niyo po, kahit team preparation kayo, pwede pa rin kayong umattend po ng Staying Alive. Meron po tayong Staying Alive mamaya. At magsama-sama po tayo. At wala po si Sir Maki. Alam niyo po, ang kanyang malaking responsibility po doon sa Ramos Tarlac. Pero mamaya tuloy pa rin po ang ating Staying Alive. Magsasama-sama po tayo. At meron po tayong maganda pag-uusapan ayon po sa nais si Sir Maki na pag-usapan po natin mamaya. Okay, yun lamang po. And I hope and I do believe na lahat po tayo nag-enjoy sa ating programa ngayong hapon. Muli po sa mga young people na sumubaybay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa at huwag kayong magsawang sumubaybay sa mga programa that is especially designed for you. At ganoon din po sa mga mothers, mga fathers, alam ko may mga anak po kayo. Kung bakit kayo nakikinig, may anak kayo na young people. May anak kayong team prep, may anak kayo ng team focus. At I do believe, nandyan kayo to be a blessing, to be a support, to give assistance to your daughters and to your daughters, mga kapatid, to your sons, to your children, mga kapatid. Okay po, muli po, maraming salamat. Salamat po sa ating pumala pastor. At maraming salamat po, Pastor Hill, for allowing me to be a blessing sa ating mga kapatiran. At ganoon din po sa ating mga operators, kay Sir John, kay Sir Romir. Maraming salamat po. At salamat po sa lahat ng sumubaybay po sa ating programa. At ang lahat ng papuri ay sa Panginoon. Let's enjoy the rest of the day. Let's enjoy our area activities. To God be the glory. Amen po, amen po. There's a battle raging in the world today as the host of hell assault our faith. Their battle plan is aimed at Jesus Christ. With an arsenal full of hate and lies, they attack our Savior without a fight. It is time for saints to sound this battle cry. We must reclaim the name of Jesus Christ. We must reclaim His blood, our sinless sacrifice. We must reclaim the name of Jesus, His holy deity. We must reclaim His precious word for all the world to see. That His power is still the same. We must reclaim the name. There are those today who claim His name, yet they too attempt to destroy our faith. In arrogance His word they strive to change. Disregarding His blood's redeeming work, they deny that God has preserved His word. They are traitors to the cross and to His name. Oh, but how can we stand idly by as the truth of God is turned to lies? How can we allow such blatant shame? It is time for Christians to stand and fight, to proclaim the truth, expose their lies. We must boldly stand His name. We must reclaim the name. We must reclaim the name of Jesus Christ. We must reclaim His blood, our sinless sacrifice. We must reclaim the name of Jesus, His holy deity. We must reclaim His precious word for all the world to see. That His power is still the same. We must reclaim the name. Oh, that power is still the same.
to save. We must reclaim the faith of our fathers' holy name. We will be true to thee till death. That's why we must reclaim the name, Jesus' name.